Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. Wag lang bell. I-bell all nyo po para meron kayong notification na natatanggap. Ito na, sampal ito dito kay Bro Hilda. Kilala nyo ho ba? Itong, naku, tipaklong naman. Ano ba yung pag-uusapan dito? Nakakabingi na ho. Ebidensya, 30,000 ebidensya. Samantalang yung nababanggit, ikakarampot. Ano ba naman? Yan po ba ay isang panlilin lang? O yan talaga ay gusto nyo talagang palabasin na ginawa ni Tatay Digong? Sino-sino ba ang mga nabiktima? Meron ba? 30,000? Ilapag nyo yung mga pangalan. Ilapag nyo yung police report. Ilapag nyo yung mga witnesses. Sa 30,000, isasama nyo sa dahi yung 30,000 na witness. Wow. Magaling. Pero bago natin simulan natin talakayan, like, share. Subscribe ka na. Eto na. At BP Sara, naniniwala na walang kaso. BP Sara believes there is no case to begin with. Hindi na natin babanggitin yung CC. BP Sara believes there's no CC case to begin with. Bakit? Bakit? Talagang kapanipaniwala naman lack of evidence, malicious, parang malicious na pag-file ng case kasi hindi kapanipaniwala yung 30,000. Tapos, nung pagkaalam ng CC, yun lang pala ang bilang. Di ba? Doon pa lang meron ng problema itong mga nagsampa ng kaso sa CC. Simulan na natin. Ano ba meron dito? ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti tila napikon sa sinabi ni Vice President Sara na bobo ang abogado ng ICC. Hindi nga pinalagpas ni International. Napikon! Bakit? Sino yung napikon? Kilala nyo ba yan? Ako hindi ko kilala kung sino yan. Tuloy natin to. Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti ang naging komento ni Vice President Sara na ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC ay hindi magtatagumpay dahil sa kakulangan ng ebidensya at kawalan ng mga partikular na pangalan sa tinatayang 30,000 na biktima ng DRUG war sa nakalipas na administrasyon. Sagot nga ng bobong abogada ni Attorney Conti, isang simplistic view ang nilabas ng pangalawang Pangulo at malaki. Meron ka tuloy yung pangalan. Ano sabi sa iyo ng milyong-milyong kababayan natin? Ang pangalan mo ay si? Daw sana ang kanyang oras at pagkakataon maiangat ang level ng diskusyon ukol sa ICC nang hindi lamang umiikot sa naturang konteksto. Ayon kay Attorney Conti, ikinokonsidera ng korte na may malawakang pattern o sistema ng mga karahasan. Git pa ng abogada, inaasahan niya ang mas matalino at sophisticated na diskurso mula sa kampo ng dating Pangulo, lalo na kung ikokonsidera ang anay ay perang ginagamit ng naturang kampo para sa kanilang abogado. Una nang binatikos ni Vice President Sara ang mga ulat na umaabot sa 30,000 ang bilang ng mga nasawi sa controversial DRUG war at ginigiit na ang 181 na piraso ng ebidensya na unang ipresenta ng prosecution ay hindi sapat upang patunayan ng umano'y EJK na nangyari sa naturang kampanya. Ayon na kay Attorney Conti, VP Sara Duterte's opinion that the case against her father Rodrigo Duterte will fall on the failure to produce the names of 30,000 dead is interesting. VP Sara has an incredible platform and huge opportunity to raise the level of discussion to more than this. This is a simplistic view that may convince some, but unfortunately not the court.
The ICC in the judgment in the case Prosecutor versus Bemba dated March 21, 2016 reinforced jurisprudence of the court that the term widespread connotes the large-scale nature of the attack and the large number of targeted persons, and that such attack may be massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness, and directed against a multiplicity of victims. Again, in the judgment in the case Prosecutor Nitaganda dated July 8, 2019, the ICC clarified that the term widespread has been understood to mean that the attack is large-scale in nature and targeted at a large number of persons. Such an attack may be massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness, and directed against a multiplicity of victims. The assessment of whether the attack is widespread is neither exclusively quantitative nor geographical but must be carried out on the basis of all the relevant facts of the case. How have international Yan, ha? Oo, nako. Ito yung sinasabi natin na baka walang patunguhan yung yung kaso na yan. Bakit? Wala namang matibay na ebidensya. O lahat ay kuro-kuro lang. Ikaw ba naman maghain ka ng 30,000? Sino ba maniniwala nun? Tapos nakita ng sisi na pumapabor ang mga Pilipino sa mga Duterte. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ilang bansa ang nakita natin na nagkaroon ng mga, diba? Rally-rally na yan. Ilang bansa ang nakipag-participate. Bilangin nyo, mula Vancouver, Amerika, Australia, New Zealand, Iceland, lahat to. Halos lahat ng bansa. Nakakalamang. Di ba? Hindi pa ba kayo nahihirapan? Hindi pa ba kayo nahihirapan? Oo. Pwede naman kayo mag-quit na. At si BP Sara na ang paupuin nyo. Pwede naman. Kaso, sige lang na sige. Sige lang na sige. Para saan? Alam nyo na. Diba nga? Huling-huli na nga yung mga alyado, yung mga gabinete. Diba? Yung pagpapaalis kay Tatay Digong. Huling-huli na sila. Hindi mo pa rin talaga makitang umoo. Sino ba yung apat? Recap tayo, recap. Sino yung apat? Kilala niyo yung apat? Siya nga pala ha. Abangan nyo tayo ha. Abangan nyo sa Sunday. Sa Sunday, kita-kit sa mata ha. HK, ano ba yun? Nakalimutan ko yung lugar, no? Basta bukas i-ano ko ulit, isasabihin ko ulit kung saan lugar. Nakalimutan ko anak ng bugi. Market. Central! Yan, sorry sa Central tayo. Eto, maganda pag-usapan ito mga kasama. Believe it or not, sorry, kahit naman ako siguro, kung ako yung mag-a-analyze dito sa mga sinasampa kay Tatay Digong, tatawagin ko ring ob-ob yung babae. Bakit? Kita nyo naman, walang kabisa-bisa, walang sustansya, yung mga pinasang ebidensya. Puro propaganda. Kaya nga, wait. Wait! Oo. Paglipad ng agila, dako po. Yan ang sabi ng ating kababayan na taga Mindanao. May nagko-comment po sa akin taga Mindanao. Nagtitimpi lang po sila. Oo. Lagi nilang pinagmamalaki. Ang mga Duterte ang nag-ayos ng Mindanao. Kaya mahal na mahal namin si Tatay Digong. Siya lang ang presidente na tumino ang Mindanao. Totoo yan. Magbasa po kayo ng mga comment ko. Sa comment section, basahin nyo. Isa-isa. Hindi lang Mindanao, buong Pilipinas nagpapasalamat sa mga Duterte. Ewan ko ba, sa bagay, pag mga kaliwa kanan talaga, walang ibang iniisip yan, puro gusto nyo mamakita?
Ito siya yung patunay lang ha. Baka mamaya sabihin niloko ko kayo eh. Bibigyan ko kayo ng slide. Nagtataka tayo, bakit itong mga ito nag-aaral sa magandang eskwelahan, pero ang nasa utak, ay kayo na humusga ha. Ito yung nasa utak nila eh. Para maganda, konting slide lang to ha. Gusto ko lang may pakita sa inyo na ibang klase, ibang level, ang mga utak nito. Bata pa tong mga ito, pero ang sinisigaw na. Nagtataka rin ako ha, bakit sa eskwelahan ito ay pinapayagan ito. Ito po ay look at the Philippine Collegian, the Student of Publication of PU. Hindi na natin bibigyan ng pangalan ha. Shares a clip community. Naku. Basahin nyo na lang para mas maganda. Basahin nyo na lang kaya. Ito, papabasa ko sa inyo. Gusto kong mababasa nyo kaya to. Basahin nyo. Look, the Philippine Collegian, the Student Publication of PU. Hindi na natin papangalanan. Pero magtataka ka, may mga boses sila. At, ng tipaklong. Kayo na bahala humusga ha. Mga bata po ito ha, pero pinapayagan ng school. Bakit? Viva CTV, NPA, NPA! Viva! Tulong tayo, Estado! Pagbalik ang bansa! Viva CTV! Kawawa ang mga magulang nyo. Pinag-aaral kayo na maayos, ganyan lang ang isisigaw nyo. Yan ba ang gawain ng mga matatalino? Sabi ni Aling Raquel dito. Aling Raquel, hindi ko alam. Mas mabuti pa pala maging bobo ka. Wag ka lang papasok sa mga ganyan. Mas mabuti maging tanga ka na lang. Wag ka lang sasali sa mga ganyang bagay. Sorbet tayo. Tama yung sinabi ko mga kasama. Mas maganda pa maging bobo at tanga. Wag ka lang papasok sa mga ganyan. Nakita nyo naman. Hindi natin pinangalanan ito tayo kaya BP Sara tayo. Basta talaga makakaliwa kanan ka, ganyan ang isisigaw mo. Buti na lang tayo. Naging bobo tayo ng panahon natin eh. At naging tanga, hindi tayo nagpasakop sa mga ganyan. Sabi nga nila, kahit bobo ka, magiging mapag-isip ka, magiging maganda ang buhay mo pag mabait kang tao. Tuloy natin to. Bibi Sara, salamat, andiyan ka. And in terms of I know you don't want to disclose sort of legal strategy, but you still believe that he doesn't have a case to answer? That's what he said. First, he said that they brought me here illegally. It is what we call extraordinary rendition in law. And then he said that I don't have to answer for anything because he believes that there is no case to begin with. And well, that's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. And of course, he inside says it as well, that we will do what the rules and guides are inside the ICC, and that is what his message as well to the supporters. Told them that you can express your anger, you can express your support, you can say your prayers, but let us allow the lawyers to work on the ICC case. How do you feel as a daughter on your father's 80th birthday with him in a detention center? Well, I'm happy that he reached 80 years old. As I said earlier, in the Chinese belief, 79 is not a good number because it symbolizes death. So he's now 80, so good luck is coming to him. Thank you. Ma'am, Yes. how about the likelihood also, because the ex-president is now at the ICC detention, of the freezing of assets of the Dutertes? Yes, ma'am. I don't have anything to do with the ICC case. I don't expect there will be freezing of my assets. But if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then that would show again harassment of our family in the Philippines. Ma'am, hindi lang daw po yung sa inyo. It's for the entire Duterte clan. Kaya nga, yung sagot ko po ma'am para sa akin. I cannot speak for my siblings, but I can only speak for myself. I am not part of the ICC case. So if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then it will just show more of the harassment that we are getting from the Kung government. ganun ang gagawin nila, mas lalong pinapakita nila
na talagang ang target lang nila ay mga Duterte. So, hindi na ho mangyayari yan. BP, hindi ho mangyayari yan. Bakit? Ito na ang ating mga kababayan. Oo. Andito na sila. Oh, di ba? Baka sabihin na naman ng mga bulager. Baka sabihin na naman ng tagapagsalita o nang hihikayat. Anak ng tipaklong. Sino ba nang hikayat? Meron ba kayo nakita naghihikayat? Wala! Gawa-gawa nyo lang, guni-guni nyo lang ikayan. Ha? Tuloy, BP. The Duterte family is requesting. Is it true that you're requesting the Philippines to cooperate with the ICC with regards to the interim release, if ever that will be granted, and if ever you will be filing for that petition? And if that happens, it will follow that the freezing of assets will also be tackled. The family, we do not talk to the Philippine government. All the legal processes that are needed to be done because of the case here in the ICC are through the lawyers. So I don't think as well that the lawyers talk to the Philippine government because it's only right now it's only the detainee, the lawyers, the courts, and the prosecutors, and of course the complainants. Bibi Sara, aware ba si former President Duterte na milyong-milyong Pilipino ang nag-gather ngayon at in the past sa kanyang birthday? Yes, ma'am. Wow. Pinadala po namin kanina sa abogado yung pictures ng Davao City. Dahil kasi yun lang yung meron akong pictures, but ang naintindihan ko buong Pilipinas ang nagse-celebrate ngayon. Tama po, BP. Buong mundo. Buong bansa, buong mundo. BP, hindi lang Pilipinas. Suportado kayo ng mga kababayan natin. Hindi lang kababayan natin, pati ibang lahi. Abogado ng Brazil. Nagsasalita na rin po. Buong Pilipinas, buong bansa, buong mundo. Celebrate ngayon ng birthday niya. Ang pinadala ko sa abogado, ang sabi ng abogado, there is a system doon sa loob na ina-upload yan sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang mga letters, ang mga photos, ang mga videos na pinapadala ng mga family members, and I think allowed din ang mga ganon, mga footage ng supporters. Yeah. May message po ba siya sa government sa ginawa sa kanyang illegal kidnapping? Wala, ma'am. He never mentions the administration. But up to the last minute, he always said, and he told you that the military will do the right thing. So yun yung lagi niya sabi sa akin noon. Ma'am's the legal team of... Doon na papasok yan pagdating ng huli. Yung sinasabi ni Tatay Digong. Nakikita na natin yan mga kasama. Hindi na pagkakaila. Meron na mangilan-ngilan. Akalain nyo, ito nga. Bibigyan ko lang kayo ng isang magandang natatandaan nyo ba si Sir Honasan? Natatandaan nyo ba? Siya ho ay membro ng Guardians. Siya ho isang leader ng Guardian. Si Tatay Digong, wag na natin muna i-chismis, baka marami makaalam, ito lang bibigyan ko lang kayo ng points. May points na po. Ganun lang kasimple. Ex-President Duterte complete now. Yung legal team po niya, kompleto na po ba? Yung legal team niya po, ma'am, dalawa na po yung merong papers coming from the ICC. So we're waiting for the papers of 2 more lawyers, and then we're currently recruiting 1 more lawyer, excluding the Filipino lawyer. And the prosecutor has filed his evidence, 181 pieces of evidence. Have you seen that? Do you know what's in there? No, I have no access to that. Only the lawyers can discuss circumstances surrounding the case. Not the possibility, for example, of release, the possibility of not bringing him to the Philippines because the Philippines is no longer a state party to the Rome Statute. What are your thoughts about it if ever that will be granted, he will be sent to another country for him to be released there? Well, I do not know. I do not know right now what will be the terms of an interim release, if at all there will be an interim release. But I understand
that is one August. of So, gawin the na lang items natin, that the lawyers mag-selfie na lang are si thinking VP about dito para sa and ating lahat discussing. na klaro talaga yung mukha But the ninyo. details of that, you need Kasi to hindi ask naman tayo the pumunta lawyer dito on para what their mag-selfie. ways forward with Because we regard to that celebrate the birthday Article of our 60 of the beloved Rome former Statute. Will you be applying for interim release? Can you confirm that? And Sabi how nga ni Senator soon? Roque, ang tatak Well, you have to ask. You have to ask the lawyers because Sabi ni Tatay, I relax. am only Si Ate, grabe ka relax kasi kumakain part siya. and in charge of organizing the relax team. lang tayo guys. I do Yung, not again, talk to yung the mga client tayo, about legal please strategies. umupo po kayong I just lahat. organize the legal team and then I take care of Kung his katong needs. sige main court, tindog ka dali, upo na naman. Ito. Baka sabihin nyo, Kuya Gus, baka mamaya niloloko kayo eh. Ito na, nagsalita na ho. Nakakayak. Sir Hunasan kumilos na ibunyag ang ginawa ni... ito na ha. Hindi naman tayo pwedeng magpapigil na i-greet ka ng happy birthday. Sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo na si President Rodrigo Duterte ay marami ang walang takot na nagpahayag ng pagbati para sa dating Pangulo na ngayon sa kanyang espesyal na araw ay nakakulong sa ibang bansa. Isa na nga sa bumati kay President Duterte. Advance ko na para marinig yung mga kasama. Dating senador, dating sekretary ng DICT, bilang asawa, bilang padre de pamilya, bilang ama, bilang lolo. Huwag tayo mag-give up. Pag-usapan natin ito. No? Iabot natin yung ating kamay, no? Para makapag-usap tayo ng seryoso. Dahil ang isyong ito ay hindi tungkol sa politika, tungkol sa halalan, diba? Tungkol sa legalidad ng mga pangyayari. No? Tungkol ito sa ating bayan. Tungkol ito sa ating kasarinlan. Tungkol ito sa kapasidad natin para magpataw ng hustisya. Hindi lamang sa isang dating Pangulo, kundi sa pangkaraniwang Pilipino. Sa pangyayari nito nakaraang 8 oras, parang hindi ko na makilala kung sino talaga tayo. No? Hindi ito ugaling Pilipino. Tayo mapagpatawad, madaling kausap, maawain, matapang tayo. Sabi nga natin sa dunong, world class tayo. Pero sa puso champion tayo. Nasa na yung Pilipinong dapat ipamalas natin sa buong mundo? Ito ba yung halimbawa na ibig natin ipakita sa mga nanonood sa atin ngayon? Pinakikita ba natin kung gaano tayo kahina? No? Anong klaseng kultura meron tayo? So sa pagkakataong ito, wag ho tayo maubusan ng pasensya. No? Gawin natin ito, no? Hindi dahil sa ayaw natin ng due process or pairalin yung tinatawag na rule of law o batas. No? Ito ay tungkol sa ating bansa, tungkol sa atin, tayong mga Pilipino, tungkol sa kapakanan ng ating mahal na inang bayan. Kaya pansamantala po, patuloy tayong mag-isip, magdasal, pero kailangan magkakasama tayo rito. Issue ito ng pagka-Pilipino. Issue ito ng Pilipinas. Pag marunong ka mag-isip, alam nyo ang meaning. Pero kung hindi ka marunong mag-isip, bahala kayo sa buhay nyo. Tayo ay nagre-reaction lang. Maraming salamat. Komento pa ng mga net. Di ba? Kasi bakit nyo binigay si Tatay Digong sa banyaga? Meron naman tayong sariling batas. Meron tayong sariling justice system dito. Ano ang palusot nyo at pakulo nyo? Bakit ginawa nyo sa matanda yun? Aminin nyo. Dahil ba yan sa kagastuhan nyo na kayo ay mamuno, kagaya sa iyong at yung nangangarap maging vice-presidente, ay ganyan din ang mga kagustuhan. Pero hindi na nga uusad dyan dahil alam na ng taong bayan. Ito simple lang to si Sir Hunasan. Simple lang to. Baka magulat na lang kayo. Wait, there's more.
Oo, eto ipasok natin. Mas bilib ako dito sa tao na ito. Kahit na ang dami niyang problema ngayon, talagang pinagtulungan to dahil hindi to nakakuha ng budget pinag-initan din to ng mga bakulaw at dorobo. Ito ipasok natin. Ang magaling na mayor at lumalaban para kay Tatay Digong. Ito. Dapat natin intindihan din si Yusek. Add natin muna. Wait. Masyado ka excited naman, Kuya Goods. Ito na. Pasok na natin. Depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na, alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo Ano? Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. Ano? At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day, Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga supplier. Nako. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya. Sa poll. Oo.
Ayan, pasensya na ha at humihina yung net natin. O, di ba? Ganun lang kasimple. Kaya laging abang-abang sa ating mga daily vlog. Di ba? Totoo lahat naman sinabi ni ni Mayor Magalong. Halos totoo lahat yung binulgar niya dito. O, sino-sino ba nag-approve? Sino-sino ba nagsasabuatan? Ay, kilala nyo naman mga kontratista yan Mga dorobo na yan. Kaya nga gustong-gusto nila yan dyan halos ayaw nilang umalis. Gusto nilang ubusin ang Kaban. Oo. Kontrata, palalabasin kontrata. Pero talagang gusto nilang ubusin ang Kaban. Ganun lang kasimple. Hanggang sa muli like and share ang video. Magandang hapon. Bye-bye.